Sagittarius, Sun, Moon, Rising, or Venus, or Cross Watchers, para sa inyo itong reading na to, ano man ang gender ninyo. Alamin natin ano yung mga energy surrounding yung ngayong first week of March, or kahit lumipas yung timing na binabanggit ko na yan, kasi timeless reading din naman ito, kung kailan man makarating sa'yo. Okay? Ano ba yung mga ganap, mga mensahe, mga dapat mong malaman ngayong first week. Bago ka man dito or matagal na, Sagittarius, salamat sa iyong pag-drop by para manood ng reading ko. Lalong-lalo na kung ikaw yung laging sumusubaybay, sumusuporta, yung mga laging nag-share ng readings ko, malaking tulong po yan. Yung mga hindi nag-i-skip ng ads, yung mga nag-join ng membership subscription, pati na rin yung mga nag-a-avail ng private readings ko. Maraming salamat sa mga nag-avail ng promo, Valentine promo ko na readings. Kung mga interesado, tignan nyo na rin yung mga nakasulat sa description. Sagittarius, meron ka ditong sap, kerosene, and blinders. Sige, latag muna natin yung mga cards mo. Merong energy ng pagiging aggressive dito. So, habang ilalatag natin ibang cards mo, pwede na rin naman natin pag-usapan itong mga cards dito. So, mukhang may mga kakailanganin kang mga materyales dito, ingredients, mga resources. At nakikita ko na mas magiging aggressive ka, or kung sino man ito, magiging aggressive yung sitwasyon, magiging aggressive ka toward the situation, or maybe there's person na aggressive, whether ikaw yan, or may makakadil ka na ganyan. So, by the way, yung mga signs na na-pick up ng cards is ito. May kaugnayan man itong mga signs na to sa sitwasyon mo or wala. Merong Virgo, merong Aries, may Libra, may Gemini, Aquarius, and Cancer. Pero strong yung energy ni Libra and Gemini. Okay? Of course, kukuha rin tayo ng mga cards para sa iyong love life. Ito namang love life na to, pwedeng masagap energy mo, energy ni person. So, ano yung mga latest chika na nalalaman ng ating mga guides? Ano ba? Tingnan natin. Okay? Pagchichikahan natin mamaya yan. Anong latest chismis? Sabi ng mga guides pagdating sa love life ni Sagittarius. Ayan. So, mamaya na natin pag-usapan yan. Okay. So, yun na nga. Meron akong nakita na binabanggit dito about mga materyales or ingredients. Nakakailanganin mo daw. Or pwedeng ito ay puhunan. Okay? Oo. Kailangan mo ng puhunan eh. Baka nagbabala kang mag-start ng business. O, whether yan, may kinalaman ba yan sa food or kahit ibang bagay, services. Basta, meron kang kasing mga kailangan dito bago mo masimulan kung ano man tong mga pinaplano mo. Okay, or negosyo. So, pwedeng nangangalap ka ng mga dyan. Yung ingredients, no? Or mga materyales. Para lang magawa mo yung bagay na yan. Kumbaga, pwedeng, magsisimula ka pa lang as in zero pa lang, no? Kumbaga, pwedeng ipupundar mo pa lang, mangangalap ka pa lang ng mga kailangan mo na yon, or pwedeng hindi pa kompleto. No? Sabihin na natin, pwedeng yung iba nabili mo na meron ka na, pero parang siguro yung iba kulang pa. Kulang pa yung ingredients nyo or yung mga materials ninyo. Okay? So, sabi ko nga, itong pagiging aggressive dito, pwedeng itong situation whether kailangan mong maging aggressive yung approach mo rito, or a person who is aggressive. Ikaw man yan or yung person na nakakadil mo.
Merong something dito na matitrigger or mai-ignite. Okay, it could be na yung aggressive person nga yung magti-trigger niyan since siya naman yung aggressive. Alam mo yon, so avoid mo na lang. If conflict dyan, syempre alam natin. This is a very volatile situation, sabi ko na eh. Oo. Pwede kasing mag-ignite ng gulo. Oo. Napaka-toxic or napaka-volatile. Oo, kasi ano, parang merong mapoprovoke dito eh. So watch out na lang kasi pwedeng hindi mo rin inaasahan na ganun. Okay? Iwas ka na lang sa mga ganyang situations kasi wala rin namang magandang maidudulot sa'yo yan. Meron ka ring blinders dito. Blinders eh, nakikita naman natin na yung kabayo, yung vision niya is limited. So yan, pwedeng ikaw yan in a situation this first week na parang ang tunnel vision lang, ang nakikita mo lang yung nasa harap, tapos yung mga gilid mo hindi ka aware. So yun, pwedeng may mga bagay lang na unforeseen or limitado siguro. Limitado yung nalalaman mo about this kasi nga yung vision mo is natatakpan yung gilid, yung harap lang yung nakikita mo. So ingat pa rin. Pwede rin kasing itong situation wherein magkaroon ng bias since hindi nakikita yung kumbaga yung instead na 360 yung field of view, nakikita niya lang is yung nasa harap. So yan, may tendency lang na may mga bagay na hindi mapansin, hindi may consider, hindi makita kasi limited yung vision. No, kung ikaw man yan or may mga tao ka na nakaka-deal na ganun. So, ibig lang sabihin yan ay hindi mo kalkulado. Oo, kasi may mga bagay na hindi kita. Kumbaga, may blind spot. Ayun, yun. Sakto, dating. May blind spot doon sa sitwasyon. Okay? So, you need to plan and establish daw a clear vision according to the Magician card. There may be things manifesting, no, itong first week. So, it could be your thoughts na magkakaroon ng katuparan or already happening, manifesting already. Yan naman kasi indication ni Magician. So, nakikita ko ito yung magical moment wherein kung ano yung isipin mo is pwedeng mangyari talaga. As in, posible. Depende na sa'yo yan. Of course, Aquarius. Why am I saying Aquarius? Sagittarius kasi nasa sa'yo naman yung wand eh. Ikaw si Magician. Hawak mo yung wand. So, depende sa'yo. Basta, ito ay card ng taking action or creating. Nakikita ko dito, meron makikipag-ayos, Five of Swords. May mga bagay dito na maaareglo. Ayan. Siguro matatapos na yung conflict, away. Meron talagang mga hindi ine-expect dito. Pwedeng may mga panggulat, surprises, hindi ko masabi kung positive or negative. Okay? So, basta nakikita ko lang na mayroong mga pagkakaayos na rito. After the gulo or basta kung ano man ito, mga sitwasyon na mareresolba or maaayos. Huwag kang magpa-apekto masyado dito sa iyong mga ini-imagine, Sagittarius. Kasi, may tendency na ma-overthink mo yan, mapaparalyze ka, lalong wala kang magagawa. No? Negative thinking to sa Eight of Swords. Okay? Pwedeng iba sa inyo, mga isipin niyan, problema, mga stress. No? Pwede rin naman may mga ganun darating. Meron ka ring Four of Swords dito. Ito ay energy ng pagpapahinga o pagiging inactive. Baka yung iba sa inyo, magte-take a break muna kayo, maglilib, papahinga muna, titigilan nyo muna tong ginagawa ninyo. Basta ito ay pause, retreat, or pagte-take a break. Pagre-recharge ng inyong energies or battery, Sagittarius. Paghahanda. Okay? O pwedeng recovery period kung meron man ng mga nagkasakit sa inyo, ikaw man or family member, no?
Yan ay period ng recovery. Ano man yung nawala sa inyo na mare-replenish uli. So far, nakatayo naman yung chariot card mo dito sa bottom ng deck. So, nakikita ko this is advancement. Take note, no? Progress. Moving forward. O, diba? O. So, ayan. Ibig sabihin lang nito, pwedeng magiging successful or lilipat ka na sa panibagong chapter. Kumbaga, level up ka eh. May pag-usad eh. Oh, merong kumbaga nakaalis ka na dun sa kinalalagyan mo, nakaano ka na, ano ba tawag dito? Kahit papano, hindi ka na stuck doon. Merong something na nag-continue eh. So, pwede ito indication ng travel ha, or pag-alis, paglipat, no? Kung kalimbawa, umangat yung position mo, pwedeng ganun. Or, nakaalis ka na dun sa, sa company na yon, nakahanap ka ng better, company. Pwedeng ganun. Pero pwede rin kasing itong willpower, determination mo eh. Whether ikaw ba ay magki-quit or ipagpapatuloy mo ba to? This is taking control, taking action, no? Pagdating sa love life mo, merong mirroring dito, yung tipong kung ano yung ginagawa mo, yun din yung gagawin niya sa'yo. Kumbaga, batuhan kayo, binabalik nyo lang, parang ping-pong or tennis. Mirror eh. Kasi kung ano yung nakikita mo sa kanya, parang yun din yung nakikita niya sa'yo. Or minimimik ka niya, ginagaya ka niya. Or yun nga, sabi ko, nagbabalikan lang kayo. Itong person na to. So, kung ano lang yung gagawin mo, yun din yung gagawin niya. Parang ganun. So, hindi ko alam kung naghihintayan kayo. No? Or maybe meron siyang nakikita sa'yo na meron din sa kanya. Kasi parang whatever this person sees in you is a reflection din ng kung ano siya or meron siya or nafe-feel niya. Parang ganun. Maybe you have something in common din itong tao na to. Pero yun na nga parang mini-mirror ka niya, mini-mirror mo siya. Merong something na ikakashock mo about this person or pwedeng merong biglang pagbabago pagdating dito sa samahan ninyo or biglang pagbabago pagdating dito sa person na to. Basta merong shocking or surprising na pagbabago. At dear, wag ka, meron ditong seduction, attraction, or flirting. Whether ikaw yan, kayong dalawa, siya ba yung nagpo-flirt sa'yo, kayo ba tong nagde-date dito, or merong third-party interference. Okay, so ayan na, nakita ko na yung scenario. Sorry naman. Oh. Hindi mo inaakala na merong third party. Siguro isa yon sa shocking revelation sa'yo. And, ang sad news doon is, pwede kayong mag-break. May ending dito eh. Or maybe, kung nakaraan na to, kasi hindi ko naman kontrolado kung past, present, future energies nyo to. O pwedeng alimbawa, nag-taksil siya, nag-flirt siya in the past, pero huwag kang mag-alala kasi pwedeng tapos na yun. Okay, for some of you, pwedeng tapos na yung chapter na yun. Kasi parang may bagong chapter dito eh. Siguro nag-end yung relationship nyo and then parang, sabi ko nga, may pagbabati dito, pag-aayos. So, pwedeng yung iba sa inyo dito. Pwedeng itong person na to is bumabalik or tinutuwid niya na. Pwedeng, maybe this person wants a new chapter, reconnection with you. So, yan. And pwedeng hindi mo ina-expect yan, yung mga ganyan. Tignan na natin yung mga closing messages for you. Meron talaga recovery, o diba sabi ko nga dito. May period ng recharging recovery. So, kung meron mga nagkasakit dyan, ito na yung period ng recovery. Kung meron man na broken heart, may mga relationship na na mabubuo uli, ito na yon. Kung nagkaroon man kayo ng financial setbacks, no? Ito na yung recovery period. Ito na yung period na nakakabawi ka na. Whether sa health yan or etc.
At merong timing dito, siguro. Kung ano man itong sitwasyon na tinutukoy dito, hindi pa ito sa ngayon, Sagittarius. Mga 1 year from now pa raw. Okay, so yan yung mga energies na na-pick up natin dito sa reading mo. Sana ang magkatotoo yung mga positive energies lamang. Sana makatulong sa iyo itong reading na to. Gawin mo lamang gabay. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.